Bilisan mo naman, Lito. Baka makatakas pa yung mga aswang na yun eh. Maunahan na naman tayo nila Felix at Baldo. Teka, nasa ba ang baril mo? At palagi mo nalang tinatago. Sige ka, baka mga lawang na yan. Paano hindi ko itatago? Nahihiya ako sa baril mo. Saka teka, sandali lang. Hintayin mo ako. Ang bilis-bilis mo naman tumakbo eh. Ang dami pang nakaharang na sanga ng kahoy sa daan. Kaya mas lalo nahihirapan akong humabol sa iyo eh. Ano ka ba? Hindi tayo pwedeng tumigil. Alam mo naman na may ibang pangkat na nakaabang din sa aswang na yun eh. Sa laki ng halagang nakapatong sa ulo nun, paniguradong marami ang mag-aagawan sa pagpatay sa kanya. Kaya bilisan mo, ano ba? Sige na nga, dagdag kita rin to. Kung sakali mahuli natin ang aswang na uwakor, tiba-tiba na naman tayo panigurado. Maganda na naman ang ngiti sa atin ni Don Igme. Sikat na naman tayo, par. At dahil sa kasikatan natin, marami na naman na maiinggit at masusura. Teka, pwede na tayo sa punong to. Ayun o, Rico. Sa wakas, dumapo rin sa sanga ng kahoy ang halimaw na yun. Galingan mo ulit, Rico ah. Barilin mo na siya. Oh, wala na tong kawala sa akin ngayon. Pupuntiryahin ko ang kanyang pakpak nang hindi na siya makalipad. Hindi pa ako nagmiminti sa lumang baril na ito ni Lolo Gusting. Sige na, Rico. Sige na. Hindi na ako makapaghintay na makita ang pagbagsak ng aswang na yun eh. Patamaan mo na ang ulo ng malaking uwakor. Nang sa ganon ay sumayad na sa palad natin ang biyaya. Huwag kang maingay dyan. Ang ingay-ingay mo eh. Baka mamaya marinig ang boses mo, makawala pa yun. Inaayos ko pa ang pagsipat para wala talagang kawala. Tumingin ka muna sa paligid natin at baka may kasama pa ang aswang na yun. Alalahanin mo may kakayahan din silang maging asong gubat. Oo na, basta galingan mo ah. Dahil kapag nagkamali ka, malaki ang mawawala sa atin. Oo na. Kaya ko to. Huwag ka mag-alala. Para kang bago ng bago eh. Sanay na ako sa mga ganyang teknik ng mga aswang na yan. Nakapikit ang kaliwang mata ng may 30 taong gulang na si Rico habang sinisipat ang dulo ng kanyang baril. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yon dahil sabik siya sa malaking halaga na matatanggap nila. Kapalit ng buhay ng aswang na uwakor. Bayarang manunugis ng aswang ang magkaibigan sa tulong ni Don Igme. Layunin ng matanda na panatilihin ang katahimikan sa baryo ng San de Mesa. Malaking pabor para sa kanila ang makapatay ng mga aswang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao sa kanilang baryo. Walang kaalam-alam ang mga tao na ang madalas nilang natatagpo ang patay sa kakahuyan ay mga aswang. Dahil sa tuwing sumasapit ang umaga, unti-unti itong bumabalik sa dati nitong anyo bilang tao. Kaya't ang iisipin talaga ng mga tao ay merong mga nilalang na totoong pumapatay sa mga biktima. Hanggat maaari ay sinisikap nilang walang makaalam na may mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Kaya lang ay hindi pa rin maiiwasang hindi magtaka ang iilan dahil bukod sa wakwak ang tiyan ng mga biktima ay nawawala rin ang lamang loob ng mga ito. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Rico kung bakit nangyayari yon sa mga aswang na napapatay nila. Idagdag pa sa kanyang malaking alalahanin na hindi alam ni Jose ang tungkol sa lihim nilang gawain, lalo pa at sa dinami-rami ng makukuha nitong propesyon ay ang pagpupulis pa ang napili nito. Matagal na panahon na ang lumipas magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang, kaya't siya na ang tumayong ama at ina para sa kanyang nakababatang kapatid. Bihira rin itong umuwi dahil abala ito sa pagganap sa tungkulin bilang isang alagad ng batas ng lungsod ng Maynila. At ang perang kinita niya sa pagpatay ng mga aswang ay sa rin niyang ginamit para matustusan ang pag-aaral nun ni Jose. Malakas na umalingaw-ngaw ang putok ng kakaibang baril ni Rico. Kung tawagin ito ng kanyang Lolo Gusting noon ay baril na pistol delero. Isang kakaibang baril na nagmula pa sa ninuno ng kanilang lolo.
Kaya nitong pumatay ng kalabaw kung tatama yon sa leeg. Kaya karamihan sa kanyang napapatay na aswang ay isang bala lang ang nagagamit niya dahil sa malakas na epekto ng kanyang sandata sa katawan ng mga aswang na uwakor. Ayos! Tinamaan mo, par! Ang lupit talaga ng sandata mo! Bilib na talaga ako sa'yo! Pasok na naman sa mga 50 mil natin, pare! May pa-welcome party ka na para kay Jose! Tara na! Lapitan natin! Dapat yata itapon natin sa malayo ang aswang na uwakor na yan para hindi na lumikha pa ng kaguluhan sa baryo. Nagkakaroon pa kasi ng pagdududa ang mga tao dahil sa nagiging itsura nila kapag natatagpuan ng kanilang katawan sa umaga. Ano ka ba naman, Rico? Pati ba naman yun ipoproblemahin pa natin? Bahala na si Don Igme doon. Ang atin lang yung pumatay ng aswang. Yun lang ang trabaho natin. Ang isipin mo, may pera na naman tayo. Yun ang mahalaga. Kung sa bagay, may tagalinis naman talaga ng kalat natin Ang binabayaran lang naman sa atin ay ang pagpatay sa mga aswang na nanggugulo sa baryo natin. Pero alam mo, Parlito, para kasing napapaisip na ako Bakit kaya to ginagawa ni Don Igme, no? Tapos nagbabayad pa siya ng malaking halaga. Mapatay lang ang mga aswang na to. Para kasing ang labo baka naman wala nang mapaglagyan ng pera. Di ba gano'n naman ang mga yayaman? Kaya kung ano-ano na lang ang pinaggagawa sa buhay. Ewan ko, par. Pero para kasing nahihiwagaan na ako sa pinapagawa niya Sa kapansin mo ba? Palaging may truck na dumarating galing sa Maynila. Pero ni minsan ay hindi natin nakita ang loob. Ang sabi mga karne ng baboy na pang-supply raw sa palengke. Hindi ko lang maintindihan na sa dinami-rami ng makukuhang negosyo ni Don Igme, pagbibenta pa ng karning baboy ang napili nito na hanap buhay. Sus! Ayang ka na naman sa pagkamausisa, boy. Alalahanin mong nagkalat ang mga tauhan ni Don Igme sa paligid. Baka mapadali pa ang buhay natin, kaya tama na yan. Baka may makarinig pa sa'yo Tara na! Tignan na natin yung aswang. Malaki ang mga hakbang ng paa ng magkaibigan na nilapitan nila ang binagsakang lupa ng aswang. Ang aswang na uwakor ay isang nilalang na kumakain ng sugat ng tao mula sa sarili nilang kagat. Kakagatin na muna nila ang biktima at kapag nahawa na nila ito sa pagiging aswang, ay sa kanila ito kakainin o sisipsipin ang dugo. Nahahawig ang mga itsura nila sa aswang na amalanhig. Ang pagkakaiba nga lang ay may kakayahan ang mga ito na mag-anyo na asong gubat at isang malaking ibon na tulad ng isang uwak. Masakit sa tenga ang kanilang huni, lalo na kapag nasaan yung uwak ito. Samantalang malakas naman ang katawan kapag nasaan yung aso ang mga uwakor. Maganda sana ang layunin ni Rico para makatulong sa mga tao. Kaya lang, illegal pa rin ang kanilang ginagawa dahil pumapatay sila ng mga nilalang na nagiging tao sa umaga. Kaya't sa huli, kasalanan pa rin sa mata ng batas ang kanilang ginagawa, lalo pa at may sangkot na pera. Nakahiga ang aswang sa damuhan habang nakadipa ang pakpak. Unti-unting nagbago ang anyo nito dahil sa epekto ng baril. Bumalik ito sa dati nitong anyo bilang isang tao. Halos manlaki ang mga mata ng magkaibigan nang tumambad sa kanilang paningin ang itsura ng uwakor. Bigla silang nakaramdam ng konsensya dahil sa ama ito ng nililigawan ni Jose, si Mang Tasyo, ang aswang na tinamaan ng baril ni Rico. Anak ng... Pambihira naman Ito ang isa sa pinakamahirap sa trabaho natin, Lito ang pumatay ng taong malalapit sa puso ng ating kapamilya. Ano ka ba, Rico? Di naman sila tao Mga aswang sila, mga salot, na kumakain din ng mga buntis at pumapatay ng mga inosenteng bata. Yun nga lang, natitiyak kong mas lalong gugustuhin ni Jose
na magpadestino dito sa atin kapag nakarating sa kanya ang nangyari kay Mang Tasyo para makamit nito ang hustisyang nararapat sa ama ng nililigawan niyang babae. Si Sarah ba yun? Nako, malaking gulo talaga to, sigurado ako. Nililigawan pa lang naman eh. Hindi pa naman kasintahan. Mabuti na yung malaman natin na pamilya pala ng aswang ang babaeng nagugustuhan ng kapatid ko. Kahit papano, habang maaga pa lang maiiwas ko si Jose sa babaeng yun. Bakit? Kaya mo bang awatin ang kapatid mo? Halatang patay na patay si Jose kay Sara. Kaya panigurado par, magpapasikat yun sa babae para dagdag pogi points, di ba? Natitiyak kung si Jose ang hahawak ng kaso ni Mang Tasyo. Oh, ano na? Ano na plano mo sa katawan ng aswang na to? Ano pa nga ba? Di dating gawi. Iiwan ang katawan dito sa damuhan. Pagkatapos pupuntahan natin si Don Igme sa mansyon. Kukunin natin ang bayad sa halaga ng buhay ng aswang na to. Bahala na. Pero matagal ko na rin pinag-iisipan par. Nakumalas na sa organisasyon ng matanda. Parang gusto ko na magbagong buhay. Total, napagtapos ko naman na ng pag-aaral ang kapatid ko. Nakalimutan mo na ba ang pinirmahan nating kasunduan? Rico, papatayin ang sino mang kakalas sa organisasyon nila. Buhay natin na nakataya sa trabahong to, kaya wala na tayong magagawa. Para tayong mga insekto na dumikit sa sapot ng gagamba. At kapag tumakas tayo, manganganib rin ang buhay ng pamilya natin. Baka nakakalimutan mo yun. Kaya nga gusto ko nang kumalas talaga dahil sa nakapagtataka ang kasunduang pinirmahan natin. Ang hirap kasi sa akin hindi muna ako nag-isip bago pumayag sa kasunduan nun. Hindi ko nga alam kung bakit umabot ako sa ganito Dahil di ba ang sabi mo, gusto mo malaman kung ano ang lihim ni Don Igme? O ayan, kaya lang wala tayong natuklasan sa matanda. Ito lang ang nalaman natin. Ang bumabayad siya ng taong pumapatay sa mga uwakor. At wala naman akong nakikitang mali ron. Tapos ngayon, nagbabala ka ng umalis. Naisip mo bang posibleng mangyari sa atin, ha? Mag-isip ka nga, par. Pero par, hanggang kailan natin ito maitatago sa pamilya natin? Marami na tayong napapatay na aswang. Hindi magtatagal, malalaman ng mga tao na tayong totoong pumapatay sa mga biktima. Ang mas malala pa ron, pati na ang misteryosong pagkawala ng kanilang laman loob, tayo rin ang mapagbibintangan. Ano bang kinakatakot mo, Rico? Si Jose ba? Natatakot ka bang malaman niya na mamamatay tao ka? Hindi taong pinapatay natin, Rico. Mga aswang. Aswang sila. At yan ang wag na wag mong kalilimutan. Tama ka, Lito. Pero bala kong pumapatay sa mga aswang na yan. Hindi ko lang maiwasan ang hindi mag-alala. Paano kung isang araw, magkaharap kaming dalawa ni Jose? Iniisip ko pa lang parang gusto ko na makonsensya Konsensya? Mga aswang na pinapatay natin, meron ba silang konsensya? Nasa na ang Rico na nakilala ko dati, ang kaibigan kong walang takot na pumapatay ng mga aswang? Aba, bakit parang naduduwag ka na yata ngayon? Pasensya na, par. Bigla lang talagang pumasok sa isip ko na hindi pang habang buhay na maitatago natin sa mga tao ang gawaing to. Rico, pwede ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Saka mo na lang yun isipin. Kaya nga mas kailangan natin mag-ingat Kasubuan na to. Panindigan na lang natin, par. Wala nang atrasan to. Alam kong mahirap talaga ang kumita ng pera sa mabilis na paraan. Kailangan pumatay ng aswang para mabuhay ang pamilya. Kaya Rico, kalimutan mo na mga konsensya na sinasabi mo. Wala tayo nun. Alam ko naman yun, Lito. Sige na nga, tara na. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Umalis na tayo rito. Okay, sige. Tsaka alam ko rin kung bakit ka biglang nakapagsalita ng ganyan. Mukhang mahihirapan nga tayo sa susunod na mga araw. Ibig sabihin nun, liliit na mundong gagalawan natin.
habang nandito si Jose. Basta Rico, walang iwanan ha. Kung nasan ka, nandun din ako. Oo par, kaya natin to. Isang huling sulyap ang ginawa ni Rico bago nila iniwan ang katawan ng aswang na uwakor sa damuhan. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa mansyon ng matanda, ay hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating din sila sa tapat ng mansyon ni Don Igme. Nakita nila ang nagkalat na mga tauhan ng matanda sa palibot ng bakuran nito. Napansin nila ang malaking truck na nakaparada sa loob ng garahe ng mansyon. Ibinaba ng mga tauhan ni Don Igme ang kahon-kahong lagayan ng mga karne na nanggaling pa sa Maynila. Sa tagal na panahon nilang naninilbihan dito, hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung bakit mahalaga sa matanda ang mga karne na yon ng baboy, na madalas na nagiging dahilan ng pagbubuwis ng buhay ng mga aswang. Hanggat wala naman silang napapansing kakaiba rito, ay patuloy lamang silang tatanggap ng salapi mula kay Don Igme. Lalo pa, at sa lawak ng impluwensya ni Don Igme, paniguradong sa sementeryo lang din sila pupuluting magkaibigan. Kahit maraming beses nilang subukang kumalas sa trabaho, ay wala na rin namang magbabago sa katotohanang tauhan na sila ng matanda. Oh, nandito na pala ang paborito kong tauhan. Maupo kayo, Rico. Paniguradong maganda na naman ang balitang dala nyo. Kumusta ang ipinapagawa ko sa inyo? Natapos ba? Kami pa ba? Tapos na tapos po. At malinis po ang aming trabaho, Don Igme. Bukas na bukas din, mag-aabang na kayo ng balita tungkol sa napaslang naming aswang. Kaya makakatulog na po ulit kayo na mahimbing. Magaling, magaling. Hindi nyo talaga ako binibigo. Kung ganun muli ko kayong binabati sa tagumpay na nakamit nyong magkaibigan. Baldo, halika nga rito sandali. Kunin mo nakahanda kong pera para sa dalawang ito. Isang tagumpay na naman ang ginawa nila para sa akin. Ikinumpas ng matanda ang kamay nito sa lalaking tinawag nitong Baldo. Masama ang tingin nito kay Rico. Alam niyang hindi maiiwasan sa kanilang trabaho ang kainggitan silang dalawang magkaibigan dahil sa magandang pagtrato sa kanila ng matanda. Umalis lang sandali ang lalaki. Pagkatapos ay ibinigay sa matanda ang kulay puting sobre na kagad din naman inabot sa kanila. Sa sobrang tuwa ni Don Igme, ay inakbayan pa nito si Rico. Dinala sila ng matanda sa harap ng marami nitong mga tauhan, habang abala ang mga ito sa pagsusuri ng laman ng mga kontainer. Lumikot ang mga mata ni Rico at palihim na sinusuri niya ang laman ng kontainer. Naramdaman niya ang pagsikod ni Lito sa kanyang tagiliran. Makinig kayong lahat! Simula sa araw na ito, si Rico na ang mamamahala pagdating sa pagpatay sa mga aswang na manggugulo sa atin. Kaya ang sino mang mananakit sa kanya ay mananagot din sa akin, at parang ako na rin ang inyong kinakalaban. Nagkakaintindihan ba tayo? Kamatayan ng parusa sa sino mang magtatangkang pakialaman si Rico. Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan ni Don Igme, maliban kay Baldo, na kanina pa niyang nararamdamang kumukulo ang dugo sa kanya. Alam niyang galit na naman ito dahil naunahan na naman niya ang lalaki sa pagpatay sa aswang na nagbibigay ng sakit ng ulo sa amo nila. Kaya't humiling ito ng isang duelo sa pamamagitan ng pabilisan ng kamao. Pasensya na Baldo pero kailangan ko pang umuwi sa amin May sasalubungin lang akong bisita. Pero hindi nagustuhan ni Baldo ang sinabi ni Rico. Sa halip, humarang pa ito sa unahan ng kanyang lalakaran para ipakita sa matanda na mas magaling at mas matapang ito kumpara kay Rico. Nakangiti lang noon
si Don Igme na parabang hinihintay rin na kumasa siya sa hamon ng mayabang na lalaki. Kung titignan si Baldo ay di hamak na mas doble ang laki nito sa kanyang katawan. Pero lingid sa mga tauhan ng matanda, mas mabagsik siya pagdating sa palakasan ng kamao. Kaya nga nag-aalala siya, hindi para sa kanyang kahihiyan, kundi sa maaaring sapitin ng lalaki kapag pinatulan niya ito. Par, tara na. Huwag mo na siyang patulan. Mawawalan ng alalay si Don Igme. Baka ito pa maging dahilan ng kamatayan natin dito. Tagilid tayo dito, par. Alam din ni Lito ang kalidad ni Rico pagdating sa kamao. Kaya mas nag-aalala pa ito sa kalaban kumpara sa kanyang kaibigan. Napakuyom ng kamao si Rico na umiwas na lang na labanan si Baldo. Kaya lang, hinawakan siya nito sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang kalamnan. Isang bagay na hinding-hindi niya palalampasin. Baldo, yan bang bilis mo sa pagsasalita kasing bilis din ang kamao mo. Isang nakakalokong ngiti ang itinugon nito sa tanong ni Rico, kaya't tuluyan na nga siyang nawala sa kanyang pagtitimpi. Binigwasan niya ito ng isang suntok sa ilalim ng baba nito. Umangat ang paa nito sa lupa, saka diretsong lumagapak sa sahig. Nakadipa ang mga braso na hindi na ito gumalaw simula nang bumagsak. Parang sandaling huminto ang oras nang makita ng mga tauhan ng matanda ang ginawa ni Rico kay Baldo. Alam ng binata na napuruhan niya ang lalaki at hindi na ito kailanman magigising. Si Don Igme ang agad na nakabawi sa pagkabigla. Hoy, Felix! Tignan mo nga si Baldo! Agad na sumunod si Felix sa utos ni Don Igme. Napaluhod ito sa tabi ng nakahandusay pa rin na si Baldo. 3 beses na umiling ang lalaki, kaya alam na ng matanda na napatay ni Rico ang isa sa pinagkakatiwalaan na tauhan nito. Pero walang magagawa ang matanda dahil nakita at narinig din naman ito na hindi siya ang nagsimula ng gulo. Walang kasalanan si Rico sa nangyari dahil ilang beses niyang sinubukang iwasan si Baldo. Wisit! Masyado kasing mayabang. Hindi mo na inalam kung kaya ba ng katawan ang suntok ng taong hinahamon. Iligpit na ang kalat na yan, Felix. At kayong mga nakakita, wag na wag niyong gagayahin si Baldo. Hayan! Sa sementeryo ang tuloy niya ngayon. Mayabang kasi. Sinulyapan lang ni Don Igme si Rico, saka ito pumasok sa loob ng mansyon. Pinagtulungan ng mga tauhan ng matanda na buhatin ang katawan ni Baldo para isakay sa sasakyan at basta na lamang itong itatapon sa ilog. Masama ang tingin sa kanya ni Felix at binalaan si Rico ng lalaki. Sinabi nito na may araw din siya at hindi raw ito makakapayag na hindi siya mananagot sa ginawa niya sa kaibigan nito. Isang pagbabanta na madalas niya nang naririnig sa mga tauhan ng matanda. Si Lito, na hindi agad nakapagsalita, ay hindi rin makapaniwala sa lakas ng kamao ni Rico. Nang makaalis ang mga ito sa kanilang harapan, ay saka sila lumabas ng bakuran ng mansyon. Nagsipagtabi ang mga tauhan ng matanda na nakakita sa ginawa ni Rico kay Baldo. Takot na takot sila kay Rico. Habang tinatahak ng magkaibigan ang gitnang kagubatan pauwi sa kanilang bahay, ay hindi maiwasan ni Lito na hindi magtanong kay Rico. Kahit ilang beses na nitong nasasaksiyan ang malakas na kamao ng kaibigan, ay hindi pa rin nito maiwasang ang hindi magtaka kung paanong nangyari ang ginawa niya kay Baldo. Alam ko na ang sasabihin mo, par. Pasensya ka na. Nabigla rin ako eh. Hindi mo ba nakitang bumaon ng kuko niya sa balikat ko? Ayan oh, may sugat pa nga oh. Kaya ba pinatay mo na lang siya? Par, hindi ako pabor sa ginawa mo. Hindi mo ba pwedeng kontrolin ang lakas ng kamao mo? Mabuti na lamang at malakas tayo kay Don Igme. Pero par, tandaan mo ha, hindi pang matagalan ang pagkagiliw sa atin ng matanda.
mas mahirap pa rin kalaban ng mga inggitero, sipsip at mga gahaman. Parami na ng parami nakakalaban mo, par. Baka dyan tayo magkaroon ng problema. Kilala mo ako, Lito. Ang ayoko sa lahat ay yung nasasaktan ako. Oo, alam ko naman yun. Pero isa pa, nagtataka na rin ako sa iyo eh. Paano mo ba nagagawa yun? Kaya mong pumatay ng tao sa pamamagitan ng isang suntok? Huh. Hanggang ngayon eh, hindi ko pa rin alam kung bakit malakas ang kamao mo. Saka napapansin ko, hindi ka kaya sugatan ng mga talim o matutulis na bagay. Pero kapag kuko ng tao ang makakasugat sa'yo, saka ka nasasaktan. Ano ba talaga meron sa'yo, Rico? Naihiwagaan na ako eh. Tolits, atin-atin lang to ah. Malakas ang loob kong humarap sa mga aswang dahil sa mutyang ibinigay sa akin ni Lolo Gusting noon. Ano ka mo? Mutya? Talaga? Ano bang klaseng mutya sinasabi mo? Ang sabi nanggaling daw ito sa mutya ng apoy. Meron bang ganun? Oo, at ilang beses ko na rin nasubukan. Heto, madalas kong suot. Inilabas ni Rico ang suot niyang kwintas na bala ng baril. Nasa loob ng palawit ang laman na mutya ng apoy. Kaya may pagkakataon na malinaw ang paningin niya pagsapit ng gabi. Malakas din ang pakiramdam niya at talagang hindi siya tinatablan ng kahit na anong sandata. Maliban na nga lamang kung ang gagamitin ay kuko ng tao o aswang. Saka lang siya masusugatan. Huwag mo nga akong pinaglololoko, par! Bilisan mo na nga lang maglakad. Hindi ka naman makausap ng matino eh. Para kang timang. Kita mo tong taong to. Sinasagot ko ng maayos ang tanong mo eh. Hindi ka naman maniniwala. Basta, may bisa ang mutyakong ito, par. At kapag nasa labanan na tayo, dun lang din lumalabas ang kakayahan nito. Ewan ko sa'yo. Puro kasi biro eh. Kaya hindi ko alam kung ano nga ba ang totoo sa mga sinasabi mo. Uy, sandali lang, Tolits. Hintayin mo ako. Bahala ka. Hindi kita hahatian sa kinita natin. Parang batang nagdadabog sa paglalakad pabalik si Lito para hintayin ang kaparte nito sa perang kinita nila sa matanda. Kaya lang, hindi pa man sila natatagalan sa paghahati ay nakarinig na sila ng malalakas na pagaspas ng pakpak. Kasunod ang malakas na huni ng isang malaking ibon na kasing huni ng uwak. Nagkatinginan ang magkaibigan. Uy! Mukhang malilibre yata ang pagpatay natin sa aswang ah. Tama ka, Lito. Nag-iinit na naman ang suot ko, mutya. Sus! Ayan ka na naman eh. Kaya hinahabol tayo ng mga aswang eh. Manood ka, Tolits. Patutunayan ko sa iyong may bisa ang mutya. Nararamdaman kong hindi siya nag-iisa. Meron silang alagad na narito sa lupa. Sa likod ng matataas na punong yan. Paano mo naman nalaman? Dahil sa suot ko, mutya. Tara, huwag ka magpapahalatang alam na nating nariyan lang sila sa puno. Binunot ni Rico ang kanyang baril sa kanyang bewang. Saka napabaluktot ang katawan na humakbang papalapit sa likod ng puno. Pero nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi yun isang aswang, kundi isang napakagandang babae na may mahabang buhok. Napaawang ang kanyang bibig sa babaeng dahan-dahan lumalapit sa kanya. Pero sa kabila ng ganda nito, ay naamoy niya ang malansa nitong amoy. Kaya alam niyang isa itong aswang na nagpapanggap na magandang babae para akitin ang biktima nito. Pumikit si Rico at hinawakan niya ang kanyang mutya. Lumiwanag ang kanyang mga mata at sa muling pagmulat niya, tumambad sa kanyang paningin ang totoong itsura ng nilalang. Isang naaagnas na katawan ng aswang. Nakaluwa ang mga mata at makintab ang balat dahil sa nagnanaknak nitong laman. Isa yung aswang na uwakor na kapag hindi nakakain ng laman loob ng tao at hindi nakasipsip ng dugo, makakaramdam ang mga ito ng pananakit ng sugat nila sa katawan.
Kaya walang ibang pagpipilian ng mga ito kundi ang pumatay at kumain ng tao. Naitutok kagad ng binata ang kanyang baril sa leeg ng aswang na uwakor. Umalingaw-ngaw ang putok nito kasabay ng pagbagsak sa damuhan ng aswang. Napalapit si Lito sa kanyang kinatatayuan at hindi makapaniwalang pinatay niya ang magandang babae sa paningin ng kaibigan. Grabe ka, Rico! Bakit mo pinatay? Ang ganda niya! Tsaka hindi siya aswang! Ano ba yan? Sayang naman ang chicks na to! Hoy Tolits, huwag ka magpapalinlang sa itsura ng babaeng yan. Isa siyang aswang, hindi siya maganda. Tumigil ka nga! Hindi ako naniniwala sa inaswang ang babaeng yan! Gusto mo bang patunayan ko pa sa'yo na aswang ang babaeng yan? Hindi sumagot sa kanya ang kaibigan. Indikasyon yon ng pagsang-ayon nito na ipakita niya ang totoong itsura ng babae. Dumukot siya ng asin sa kanyang bulsa na palagi siyang may dala simula nang maging manunugi sila ng aswang. Isinaboy niya yon sa sugat ng babae. Sumingaw ang usok sa leeg nito at halos mapaupo sa lupa si Lito nang makita ang totoong itsura ng nilalang. Halos masuka ito dahil sa naaagnas na katawan ng aswang. Pambihira! Anak daw ng tokwa, oo! Mabuti na lang pala't kasama kita. Kung hindi, baka naakit na ako ng babaeng yan tapos nahalikan ko pa sa labi. Napapangiwi ang mukha ni Lito dahil sa pandidiri nito sa aswang. Habang si Rico naman ay ibinalik ang baril sa kanyang bewang. Isang pagkakamaling hindi na niya maiiwasan. Dahil mula sa itaas ng puno ay pabulusok na lumipad ang isa pang aswang para umatake kay Rico. Tinamaan ng binata ng matalas nitong kuko sa kanyang dibdib, kaya't bumagsak siya sa damuhan. Malayo ang naging agwat niya kay Lito na inatake rin ng aswang. Bigla itong nagsaasong gubat. Kulay itim ang balahibo habang nakangising umaangil na may garalgal na tono. Tumutulo ang laway nito na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Napaatras si Rico habang nakaupo sa lupa. Tila nawala ang tapang niya nang makita ang umaagos na dugo sa kanyang dibdib. Nangihina ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may kasamang lason ang kalmot ng kuko ng aswang. Lito, ayos ka lang ba? Oo, par. Nakatago ko rito sa likod ng puno. Kasama ang alagad ng halimaw na yan. Akala ni Rico ay nagbibiro lang ang kanyang kaibigan. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kaibigan na hawak ng isang kauri ng aswang kanina. Biyag ito at binabantayan ng mga asong gubat. Hindi makagalaw ang kaibigan. Hindi rin niya makuha ang kanyang baril sa bewang dahil halos isang di pa lang ang layo ng aswang sa kanyang kinaroroonan. Napakuyom ng kamao ang binata at patayo niyang inatake ang aswang sa harapan niya gamit ang kanyang paa. Tumama ang sipa niya sa mukha ng aswang pero napaling ang mukha nito sa ibang direksyon dahil hindi man lang nito ininda ang unang pag-atake niya. Gumanti ito ng kagat sa kanyang braso at habang unti-unting bumabaon ng pangil nito sa kanyang kalamnan, kumilos si Lito. Nagpumiglas ito sa pagkakahawak ng aswang at mabilis itong lumapit sa kanya. Inatake nito ng suntok ang asong gubat na nakatayo pa rin sa harapan ni Rico. Nang makabawi ay isang malakas na suntok sa mukha ng aswang ang pinakawalan ni Rico. Saka lamang bumagsak ang asong gubat habang umaangil. Doon niya na nabunot ang kanyang baril at 2 putok kagad sa leeg ang ginawa ng binata. Sa takot ng mga alagad ng aswang ay kanya-kanyang lipad ang mga ito papalayo sa kanila. Saka lang din nalamdaman ni Rico ang panghihina ng kanyang tuhod. Inilalayan siya ni Lito habang nag-aalala sa umaagos na dugo sa kanyang dibdib hanggang sa tiyan. Naku, lagot na! Paano yan? Hindi ka pwede makita ni Jose sa ganyang kalagayan mo. Malalaman niya ang sikreto natin panigurado. Magtatanong-tanong yun eh. Tolits, nangihina ako.
Totoo nga, nawawala ang bisa ng mutya kapag nakalmot ng kuko ng aswang ang taong may suot nito. Huwag mo na nga munang intindihin ang mutya-mutya na yan. Ang mahalaga ay makalis tayo rito. Ang mabuti pa kaya dalhin kita kay Lola Marga. Matutulungan niya tayo. Tutal alam naman niya ang ginagawa natin Pero tol, hindi natin siya masyadong kilala. Mapagkakatiwalaan ba siya? Saka na lamang natin isipin yan. Ang mahalaga ay mapigilan ang pagdurugo ng sugat mo. Lalo na't bukod sa kalmot ay baka mahawakan ka pa ng pagiging aswang. Kaya tara na, wala nang ibang paraan. Halos kapusin ng hininga si Rico dahil sa mas tumitinding pananakit ng kanyang sugat sa dibdib. Idagdag pa ang paninigas ng kanyang tuhod, kaya nahihirapan siyang humakbang. Pahila na siyang binuhat ng kaibigan dahil sa pagmamadali nito para iligtas siya. Kahit na anong mangyari, wag kang matutulog para. Konting tiis na lang at malapit na tayo. Diyos ko, ngayon lang kita nakita nagkaganito Mas malala pa ito sa inaasahan ko, Rico. Para ka ng lantang gulay Malamig ang pawis mo sa katawan at tumutulo na rin ang laway mo sa bibig. Rico, kapit lang Dinig na dinig ni Rico ang hingal sa boses ng kaibigan habang itinatakbo siya nito para lang makarating kagad sa bahay ng matandang albularya na nakatira sa gitnang kakahuyan. Hindi niya masyadong kilala ang matanda. Si Lito lang ang higit na nakakakilala kay Lola Marga. Kaya't kahit nag-aalala siya sa pagkatao ng matandang gagamot sa kanya, ay sinikap ng binata na makalakad upang hindi masyadong mabigatan si Lito. Sa palagay ko narito na tayo dahil sa mga halamang gamot na nakatanim sa loob ng bakuran na matanda. Lito, nahihirapan akong huminga. Kaya mo yan, Tol. Hindi mo kailangan magsalita. Halika, iyakbang mo mga paa mo. Pakiramdam ni Rico ay hinihila na lamang niya ang kanyang paa para lang makalapit sa nakabukas na pintuan ng matandang si Lola Marga. Napansin nilang nakabukas pa ang ilaw sa loob ng bahay nito, kaya nalaman nilang gising pa ang matanda. Ilang saglit lang ay sumilip ito sa pintuan. Gulat na gulat si Lola Marga nang makita nito ang itsura ng dugoang damit ni Rico. Abay damuhong mga bata ito Ano nangyari sa inyo at duguan ang kasama mo, Lito? Lola Marga, tulungan niyo po ang kaibigan ko. Inatake kami ng aswang sa kakahuyan. Mabuti na lamang po at naalala kong dito rin kayo nakatira. Abay sige. Iga mo muna siya rito sa katre ko. Pagkatapos ay isara mo mabuti ang bintana at pinto. Natitiyak kong magiging mabango ang kaibigan mo sa amoy ng mga uwakor. Dahil sa mga narinig, ay nalaman ni Rico na meron ding alam ang matanda tungkol sa mga aswang na uwakor. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang kanyang suot na mutya para malaman niya kung tama bang doon siya dinala ni Lito. Nang wala naman siyang naramdamang pag-iinit ng mutya at baril sa matanda, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag na hindi aswang si Lola Marga. Minsan na silang nagtiwala noon sa isang albularya kapag nasusugatan sila. Pinatay rin niya ito dahil nalaman niyang balak nitong kunin ang suot niyang mutya. Bilisan mo, Lito. Kumuha ka ng palagala sa kusina at lagyan mo ng malinis na tubig. Kailangan malinisan mo na sugat niya sa balikat, sa braso at sa dibdib bago ko siya gamutin. Pangiwi-ngiwi ang mukha ni Rico dahil sa mas tumitinding sakit ng kanyang sugat. Idagdag pa ang kanyang pag-aalala na marahil ay nasa bahay na nila si Jose at naghahanap na sa kanya. Kasabay ng pagbalik naman ni Lito, dala ang palanggana, ay nilinisan na ng matanda ang sugat niya. Saka nagdikdik ito ng mga dahon ng kawayan. Pagkatapos ay tumayo ito at lumapit sa ilawan. Itinapat ni Lola Marga ang mga nadikdik nitong dahon sa apoy ng gasera. Nang sakto lamang ang init at mabilis nitong inilagay yun sa sugat niya.
Habang nakapikit at walang tigil sa kabubulong sa hangin, sabay sindi nito ng tabako. Ipinasok nito sa bibig ang baga ng sigarilyo bago ibinuga ang usok sa kanyang dibdib at balikat. Gusto niyang matawa sa kanyang sarili dahil halos hindi na siya makita sa makapal na usok mula sa tabako ng matanda. Pero nang maramdaman niya ang pagkawala ng sakit sa sugat niya, ay napalitan yon ng paghanga para sa matanda. Ayos ah! Ang husay niyo po pala manggamot, Lola Marga. Mahusay ako dahil tinulungan ako ng Panginoon na pagalingin ka. Pangalawa ay sa kapangyarihan ng mutyang suot mo. Isang kakaibang kapangyarihan na ang malalakas lang na babaylan ang may kakayahang makakuha sa mutya ng apoy. Kaya nga kailangan ko pang idangdang o itapat sa apoy ang dahon para lang umepekto ang gamot sa sugat mo. Alam niyo rin po pala ang tungkol sa mutya ng apoy? Oo naman. Isa rin naman akong alagad ng herbal at mga bulong. Ang suot mong mutya ng apoy ay may pambihirang kakayahan na kayang pigilan ang pagbaon ng matutulis sa sandata sa katawan ng taong may suot nito. Kung hindi ako nagkakamali, ay panahon pa yan ng mga ninuno ng lolo mo. Tama ba ko? Kaya't ingatan mong mutya na yan. Sa panahon ngayon hindi ka makakakuha ng mga ganyang kapangyarihan dahil hindi na sapat ang kakayahan ng alam nilang orasyon para sa bisa ng mutya. Tama lang namang napunta yan sa'yo dahil nalaman kong manunugis kayo ng aswang. Kaya lang, ang masasabi ko, hindi lahat ng aswang ay mabait na hahayaan kayong ubusin ang lahi nila. At hindi rin lahat ng mga aswang ay masasama. Kaya mag-iingat kayo sa pagpili na papatayin. Huwag kayong titingin sa halaga ng perang ibinabayad sa inyo. Alamin nyo rin kung ano ang pagkatao ng aswang na papatayin ninyo. Mahirap magsisi sa uli. Tama ba ko, Rico? Ha? Lola Marga, alam na po namin lahat yan. Sa tingin ko ay hindi pa lito. Dahil kung alam ninyo, ay maaawa kayong paslangin sila. Tama po kayo, Lola Marga. Minsan nga po nararamdaman ko rin po yan. O sige na, pwede na kayong umuwi. Kaya lang kailangan mo munang magpalit ng damit. Hindi pa naman ito ang huling pagkikita natin. Saka mo na lamang ako pasalamatan kapag sa pagkikita natin ay alam mo na ang ibig sabihin ng awa. Parang sa tono po ng pananalita niyo, Lola Marga sa aswang pa po kayo naawa. Lola, marami po silang pinatay na tao. Kaya tama lang po yun sa kanila. Ang mga magulang mo, tama rin bang namatay sila? Hindi kagad nakapagsalita si Rico nang mabanggit ng matanda ang tungkol sa kanyang mga magulang. Isang nakaraan na gusto niya ng kalimutan at yun din ang dahilan ng pagtugis niya sa mga aswang. Napatingin siya sa kabilang direksyon ng silid ng matanda at hindi na siya nakipag-usap pa kay Lola Marga. Pakiramdam niya ay maraming nalalaman ang matanda tungkol sa kanya. Si Lito naman, na hindi naiintindihan ng pinag-uusapan ng dalawa, ay pumasok sa loob ng kwarto ng matanda at nakialam ng mga gamit ni Lola Marga. Naghanap ito ng damit na pwedeng maisuot ng kaibigan. Sige na, makakaalis na kayo. Hindi na rin naagos ang dugo sa dibdib mo, Rico. Dahil nagamot ko na yan ng mga dahon ng kawayan. Mag-iingat ka. Hanggat may sugat ka, hindi ka tatantanan ng mga uwakor. Alalahanin mong sila ay kumakain ng tao na may hawa ng aswang. Pangalawa, tandaan nyo at pakinggang mabuti. Kaya nilang kumain ng kapwa nila aswang dahil walang halaga sa kanilang kauri kapag sila ay nagugutom. Hindi ba kayo nagtataka? Nasa lahat ng mga pagpatay nyo ay bihira lang ang nalalantad sa mga tao dahil nawawala ang kanilang mga katawan.
Ang tanong lang saan ba napupunta ang katawan ng mga napapatay nyo? Naging palaisipan din kay Rico ang mga sinabi ni Lola Marga. Kahit alam naman nilang iniwan nila ang aswang sa lugar kung saan nila ito napatay, ay hindi nila maipaliwanag kung bakit nawawala ang katawan nito. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Bumalik lang siya sa katinoan nang batuin siya ng damit sa muka ni Lito. Kaya't napangiti siya nang makitang malaki rin ang pagkakangiti ng kaibigan sa ginawa nito sa kanya. Tara na, par. Masanay ka na sa mga albularya. Marami talaga silang alam. Kailangan na nating umuwi. Baka hinihintay ka na ni Jose, tandaan mo. Ayaw namang magpabayad ni Lola Marge. Ayaw rin tumanggap ng pasasalamat. Kaya ano pang gagawin natin dito? Di bachi na tayo. Kung ganun sige, magpapalit lang muna ako ng damit. At aalis na rin po kami, Lola Marga. O sige, mag-iingat kayo. Hanggang sa muli natin pagkikita, Rico. Napakunot ang kanyang noo dahil sa sinabing yon ni Lola Marga. Nagtataka siya dahil pakiramdam niya ay matagal niya na itong kakilala. Mabigat ang presensyang nararamdaman niya para dito. Ni wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa suot niyang mutya para isiping aswang ang matanda. Kaya lang, bakit kaya nakakaramdam siya ng kaba? O hindi kaya baka sa mga nasabi nito tungkol sa kanyang mga magulang? Walang nakakaalam sa lihim na yon, kundi siya lamang. Hoy, par! Kanina ka pa nakatitig kay Lola Marga. Huwag mo sabihin, type mo siya. Pambihira ka, paro. Pumapatol ka na sa matanda ngayon. Sira ulo! Umbagin kaya kita dyan. Biro lang. O siya, sige na. Tama na ang pagbibiruan yung dalawa dyan. Umuwi na kayo at baka mas lalo kayo mahirapan sa daan. Dalhin nyo ang isa kong gasera nang may ilaw kayo sa dadaanan nyo. Hindi na po kailangan, Lola. Maliwanag naman po ang sikat ng buwan Isa pa, malinaw ko po nakikita ang daan dahil sa liwanag ng suot ko mutya. Ayan ka na naman sa kalokohan mong yan, Rico Naniniwala na ako sa sinasabi mo, mutya. Pero yung liwanag na lang gagaling sa mutya mo? Aba, wala akong nakikitang ganun. Imposible yun. Lola Marga, magdadala po ako ng gasera. Hindi sapat ang liwanag na nagmumula sa buwan. Lalo pat maulap ang panahon ngayon. Totoo ang sinasabi ni Rico, Lito. Siya lang kasi ang nakakakita sa liwanag ng mutyak suot niya. Kasi siya ang ginagabayan ng apoy o liwanag na mula sa kapangyarihan nito. Napaawang ang bibig ni Lito nang sabihin ng matanda ang tungkol sa mutya. Maya-maya pa ay tumayo ang matanda para ihatid sila sa pintuan. Ito na rin ang nag-abot ng gasera kay Lito. Bago tuluyang umalis, ay muling sumulyap sa Rico sa matandang nakatayo sa pintuan. Tumango ito habang seryoso ang muka. Habang naglalakad ang magkaibigan pa uwi sa kanilang bahay, ay hindi na napigilan pa ni Rico ang hindi magtanong tungkol sa matanda. Hindi niya makalimutan ang mga sinabi nito. Par, alam mo, nahihiwagaan ako kay Lola Marge. Pakiramdam ko, marami siyang alam tungkol sa akin at sa mga magulang ko. May ikinuwento ka ba sa kanya? Abay, malay ko sa inyong dalawa. Kayo lang naman na nag-uusap kanina Saka wala akong ikinikwento sa kanya, no? Hindi ko nga alam ang tungkol sa mga magulang mo Anong akala mo sa akin? Chismoso? Yun na nga ang pinagtataka ko. Paano kaya niya naitanong ang tungkol sa mga magulang ko? Parang alam niya kung anong mga nangyari sa mga magulang ko Bakit ka ba nag-aalala? Ano nga ba nangyari sa mga magulang mo? Sigurado kung hindi rin yan alam ni Jose. Hindi. Kalimutan mo na mga sinabi ko. Bilisan mo na lang maglakad. Hindi ko alam kung anong maidadahilan ko kay Jose dahil ginabi tayo sa pag-uwi. Di dating gawi, overtime sa trabaho. Pero par, mag-iingat ka sa kapatid mo Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw.
Lalo pa't duda ako sa pag-uwi niya sa sinasabi niyang bakasyon na yan. Hindi ba sabi niya, meron daw siyang sorpresa sa'yo? Paano kung ang sorpresang sinasabi niya dito siya madidistino dahil sa mga kasong pagpatay sa baryo natin? Nako, mahirap talaga ang kalagayan mo, tol, pag nagkataon. Yun pa nga ang isa sa pinag-aalala ko eh. Paano nga kung pagdating ng araw, kami naman ang magkaharap ng kapatid ko? Mahirap nga yan, tol. Ikaw ang nagpaaral sa kanya pagkatapos siya rin pala ang huhuli sa'yo. Nasa alanganing sitwasyon ka, par. Kaya masasabi ko lang sa'yo, mag-iingat ka sa kapatid mo. Mataas ang tingin niya sa'yo. Mahirap kapag nabigo ang isang kapatid. Tandaan mo, isang matinik na pulis ang kapatid mo. Nakuyom na lang ni Rico ang sarili niyang kamao nang marinig ang sinabi ni Lito. Bumigat ang kanyang dibdib na para bang gusto niya na talagang kumalas at tumigil sa trabaho bilang isang manunugis. Alam niya rin na kapag humiling ang kapatid sa ninong nito na nasa baryo nila magpadistino, ayun na rin ang magiging katapusan niya. Wala na siyang ibang pamilya. Si Jose na lang ang dahilan ng kanyang pagsisikap para mabuhay. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay narating na nila ang bahay ni Rico. Pagkatapos magpaalam ng kaibigan, ay pumasok na ang binata sa loob ng kanilang bakuran. Madilim ang sala, kaya't nagdadalawang isip siyang pumasok. Pero wala naman siyang nararamdaman na pag-iinit ng mutya, kaya alam niyang walang aswang sa loob. Baka lang nauna siyang umuwi at wala pa si Jose. Dahan-dahan niyang hinila ang hawakan ng pinto, saka maingat na pumasok. At dahil maliwanag ang kanyang paningin, malinaw din niyang nakikita ang loob ng bahay. Hahawakan pa lang ni Rico ang gasera nang biglang may sumipa sa kanyang binti patalikod. Para siyang hinuhuli ng isang pulis. Huwag kang gagalaw, pulis to! Maling kilos mo lang. Bubutasin ko ng tingga ang ulo mo. Ha? Sir, wala po akong kasalanan. Hindi po ako lalaban, sir. O ano, kuya? Pwede na ba? Pulis na ba ang datingan ko? Walang hiya ka, Jose. Ha? Tinakot mo ako Akala ko, hinuhuli talaga ako ng pulis eh. Aba, bakit ka naman huhulihin ng pulis, kuya? Wala ka namang kasalanan Parusa ko yan sa'yo dahil gabi ka nang umuwi. Aminin man ni Rico, pero talagang muntik na siyang atakihin sa puso dahil sa takot. Hindi niya agad nakilala ang boses ng kanyang kapatid. Lalo pa, at ito ang pinag-uusapan nila kanina ni Lito. Mabuti na lamang at umamin na si Jose bago pa makapanito ang baril niya sa bewang. Idagdag pa ang paghawak nito sa kanyang balikat na may sugat. Nilapitan ni Jose ang gasera at ito na mismo ang nagsindi ng ilaw. Ipinakita nito ang baril na hawak ng kapatid. Kalibre 45, kaya't napatitig siya sa kapatid habang malapad ang pagkakangiti nito sa labi. Akala niya ay nalaman na ni Jose ang mga pinaggagawa niya. Jose talaga Ikaw Huwag mo na ulit gagawin yun Muntik na akong atakihin sa puso Hehehe, masyado ka naman yatang matatakotin ngayon, kuya. Ang astig ba, kuya? Natatandaan mo ba kung ano ang pangako ko sa'yo? Kapag naging pulis na ako, uubusin ko ang lahat ng mga kriminal. Lalo na mga taong pumapatay sa mga kababaryo natin. Humanda talaga sila. Paliit na ng paliit ang lupang tinatapakan nila. Kaya nga, huwag mong itutok sa akin ng baril Baka kasi makalabit mo Mawalan ka pa ng poging, kuya. Pogi nga, hindi naman marunong manligaw. Baka maunahan pa kitang mag-asawa, kuya Isa lang ang masasabi ko. Mag-iingat ka sa lahat ng oras, tol. Tayo na lang dalawa Kaya hindi ko makakaya kung mapapahama ka dahil dyan sa propesyong pinili mo. Kuya, huwag kang mag-alala. Sharpshooter ako At kahit malayo, alam ko kung saan ko patatamaan ang kalaban ko. Saka bakit parang takot na takot ka yata? Pasensya ka na talaga, kuya. Gusto lang naman kitang pasikatan ng mga natutunan ko sa pagpupulis Sa lahat ng to, kuya,
utang ko sa'yo. Dahil pinag-aral mo ako eh. Kinalimutan mo ang pangarap mo para sa akin. Kaya pangako kuya, hindi kita bibiguin. Simula ngayon, palagi na tayo magkakasama. Sunod-sunod ang paglunok ng laway ni Rico. Halos mangilid ang kanyang luha sa mga mata habang pinagmamasdan ang tuwang nakabakas sa muka ni Jose. Nakuyom niya ang kanyang kamao dahil malapit nang dumating ang kanyang kinatatakutan. Biglang sumeryoso ang muka nito at muling nagsalita. Kuya, ano nga kayang nangyayari sa baryo natin, no? Bakit kaya marami ang namamatay na hindi nakakamit ang hustisya? May alam ka ba, kuya? Ha? Kuya, kanina ka pang ganyan ah. Nagtataka na ako ah. Nakalimutan mo bang kasama sa mga pinag-aralan ng mga pulis yung basahin ng kilos at galaw ng mga mata ng taong kaharap namin? Kasama yan, di ba? Habang nagpapaamin ng mga kriminal. Lahat ng yun parang nakikita ko sa'yo eh. Huwag kang ganyan. Baka isipin ko may tinatago ka sa akin. Para kang lutang eh. May problema ba, kuya? Wala. Wala akong problema. Hindi lang ako makapaniwalang may pulis na akong kapatid. Yung tungkol naman sa mga namamatay na kababaryo natin. Sa palagay ko mababangis na hayop lang sa gubat ang may gawa nun. Mas lalong nanigas ang panga ni Rico sa sinabi ng kapatid. At para makaiwas naman sa kakaiba nitong mga tanong, ikinulong niya ang ulo nito sa kanyang kilikili at pabirong ginulugulo ang buhok nito. Nakahinga ng maluwag si Rico nang mabaling ang atensyon ni Jose sa niluluto nitong pagkain para sa kanilang hapunan. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto at maingat na itinago ang baril. Saka ang mga bala nito sa luma niyang aparador. Nagpalit na rin siya ng damit at muling tinignan ang sugat na nagalaw kanina nang makipagbiruan siya sa kapatid. Kuya! Kuya, kakain na! Oo, sandali lang, Jose. Nang masigurado niya nang maayos na ang kanyang itsura, saka siya lumabas ng kwarto para harapin ang kapatid. Nakaupo na ito sa lamesa habang nakatungong nagdadasal sa harap ng pagkain. Pagkaupo niya ay yumuko na rin siya bilang pagbibigay respeto sa nakahaing pagkain. Pagkatapos ay sinimulan na nitong lagyan ng kanin ang kanyang plato. Alam mo kuya, ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Ang makasalo ka sa pagkain. Magmula nang mamatay ang mga magulang natin, pakiramdam ko, pati ikaw ay malayo na rin sa akin eh. Kaya gusto kong sulitin natin ang araw na magkasama tayo. Oo naman, saka masaya ako nandito ka na. Hindi na ako mag-aalala. Pakiramdam ni Rico, hindi niya nalalasahan ang sarap ng pagkaing isinusubo niya sa kanyang bibig. Habang tahimik na kumakain ng kanyang kapatid, abala naman ang kanyang isip sa pag-aalala kung paano siyang makakaalis sa bahay kapag kailangan na naman niyang pumatay ng mga aswang. Lalo na kapag hindi sila sumusunod, ay nagpapadala ito ng tauhan para sunduin sila. Ayaw niyang bigyan ng pagdududa si Jose para hindi ito mag-usisa sa kanyang trabaho. Napapansin din niya na marami na ang mga nagiging tanong ng kapatid sa kanya. Hindi magtatagal ay magtatanong na rin ito tungkol sa nangyari sa kanilang mga magulang. Nang matapos silang kumain, ay nagpahinga na rin siya sa kanyang silid para iwasan muna si Jose. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang kapatid. Malakas na ang pakiramdam nito at nababasa na rin kung ano ang iniisip niya. Pero hindi siya dalawin ng antok ng mga sandaling yon. Idagdag pa ang huni ng aswang sa impapawid. Paikot-ikot yon sa tapat ng kanilang bahay. Kung wala si Jose, kanina pa niya yon binaril. Kinabukasan ay kalat na sa buong baryo ang nangyari sa ama ni Sara na si Mang Tasyo. Kaya nang bumangon si Rico ay wala na si Jose at marahil ay pumunta na ito sa bahay ng babaeng pinupormahan nito. Biglang sumulpot si Lito, namumutla na halatang nanggaling sa pagtakbo. Oh, Tolits! Napasugod ka!
Nakita ko si Jose. Nag-iimbestiga siya sa mga nangyari kay Mang Tasyo. Di ba alam mo naman na darating siya? Pero yun lang, hindi ko alam na mag-iimbestiga siya tungkol kay Mantasyo. Hindi yun talagang ipinunta ko rito eh. Nagtataka ako sa nangyari kay Mantasyo kasi wakwak ang tiyan niya, Rico. Hindi ba't tama lang naman ang baril ang ikinamatay niya? Ano ka ba? Hinaan mo nga ang boses mo. Baka mamaya may makarinig sa atin eh. Ay, pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko eh. Saka ang inaalala ko, nakita ni Jose ang balang ginamit sa katawan ng aswang na yun. Kasi naman eh, halos mawasak ang katawan ni Mantasyo. At ito pa nalaman kong kasintahan na pala ng kapatid mo ang anak ni Mang Tasyo na si Sarah. Anak ng... Masama nga to. Akala ko ba si Don Igme ang tagalinis sa kalat natin? Malay mo naman, kung dahil sa pagpatay mo kay Baldo, ay sinubukan niya tayong ilaglag. Huwag niyang susubukang gawin yon. Dahil yun din ang magiging katapusan niya. Kung sa bagay, tapos na sa pag-aaral si Jose, pwede na siguro tayong kumalas sa kanila. Seryoso na to, par. Ayoko na talaga. Pero par, alam mong hindi pwede yun. Kamatayan natin ang kapalit nun. Buhay ng pamilya natin ang mga nganib. Tila nang hina ang tuhod ni Rico na napasalampak na napaupo sa upuan na gawa sa kahoy. Pakiramdam niya ay unti-unti nang sumisikip ang mundo niya para sa kanilang magkapatid. Naramdaman naman ni Rico ang palad ni Lito na humawak sa kanyang balikat bilang pagdamay nito sa kanya. Tolits, alam mo, ngayon lang ako natakot ng ganito. Ako rin par, pero wala tayong magagawa eh. Tayo ang gumusto nito eh. Kumapit tayo sa patalim para sa mga mahal natin sa buhay. Magmula ng pag-uusap nila ni Lito, ay hindi na nawala sa dibdib niya ang matinding pag-aalala. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umuwi si Jose para magpaalam sa kanya. Kuya, kailangan kong bumalik sa Maynila. Nakatanggap ako ng tawag mula sa hepe namin eh. Babalik ako. Sige tol, mag-iingat ka ha. Pagsapit ng gabi, kung saan ay nag-uusap silang dalawa ni Lito sa balkonahe, dumating si Felix, kasama ang mga tauhan ni Don Igme. Alam niyang yun din ang oras ng pagganap nila sa trabaho. Kaya naman, nang sumunod sila kay Felix papunta sa kakahuyan, ay hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala. Walang Diyo, parang kinakabahan ako sa trabaho nating to ah. Ibang-iba ang bigat ng nararamdaman ko sa lakad nating to, Lito. Ano ka ba? Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Baka lalo tayo mapahamak niyan eh. Iniisip mo lang si Jose. Saka, nasa Maynila naman siya, di ba? Tapusin na muna natin to. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rico bago sila pumunta sa kagubatan. Matyaga silang naghihintay sa pagdating ng mga aswang. Kaya lang, biglang naramdaman ni Rico ang pag-iinit ng suot niyang mutya. Kasunod ang ingay ng pag-angil ng isang asong galit na galit sa kanilang likuran. Si Lito ang natakot at napatakbo ito. Naiwan si Rico na nanlalaki ang mga mata. Saka lang niya naalala na kailangan nilang patayin ang lahat ng aswang na makikita nila sa kagubatan. Yun ang utos ni Don Igme sa kanila. Umatake sa kanya ng kagat ang asong gubat. Sinalubong niya ito ng malakas na suntok sa muka, kaya't bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Mabilis ang ginawa niyang pagbunot ng baril at kagad niya itong pinuntirya sa liig. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril na nagpalabas naman sa mga taong nagtatago sa likod ng katawan ng mga puno. Nakangisi si Felix habang nakatutok ang baril nito sa ulo ni Lito. Nakataas ang kamay ng kaibigan habang nagtataka sa mga nangyayari. Sinabi sa kanila ni Felix na kailangan daw silang makausap ni Don Igme. Iba ang nararamdaman niya sa nangyayari. Bakit kailangan tutukan ng baril ang kanyang kaibigan? Maliban na lang kung nagsisimula ng magduda si Don Igme. Isinama sila ni Felix sa mansyon ng matanda.
Dinala ng mga ito ang katawan ng napatay nilang aswang. Nagtataka man ay sumunod na lamang sila sa mga tauhan ni Don Igme. Nadatnan nilang nakaupo sa sofa ang matanda habang umiinom ng alak. Pasensya na kayo kung ipinakuha ko kayo sa mga tauhan ko. Nalaman ko kasing may balak na kayong kumalas sa organisasyon ko. Hindi ba, Lito? Lito, anong ibig sabihin nito? Abay, wala akong sinasabi sa kanila, Rico. Kaibigan mo ako. Hindi kita ilalaglag. Walang nagsasabi sa akin. Narinig mismo yun ni Felix. Hindi niya sinasadyang marinig ang mga pinag-uusapan ninyo. At tungkol naman sa paglalaglag ko sa inyo, bakit ko naman gagawin yon? Kung ganun, ano pong ibig sabihin nito, Don Igme? Ipapakita ko lang kung ano ang ginagawa ko sa mga taong gustong kumalaban sa akin. Ayoko na ng lihim. Sige na, Felix. Ipakita mo sa kanila kung ano ang mangyayari sa kanila kapag kinalaban nila tayo. Lumapit ang lalaki sa nakahandusay na katawan ng aswang. Tinutukan muna sila ng baril ng mga tauhan ni Don Igme bago humarap si Felix sa katawan ng asong gubat. Hinintay na muna nitong magbalik sa pagiging tao ang aswang bago ito nagbago ng anyo. Unti-unting humaba ang bibig ni Felix. Humaba ang mga kuko sa daliri at namula ang mga mata. Sa isang iglap ay naging taong aso ito na may pakpak. Saka lang nalaman ni Rico na si Felix ang madalas na naririnig niyang lumilipad sa tapat ng bahay nila. Isang aswang si Felix na tauhan ni Don Igme. Ipinakita nito kung paanong winakwak ni Felix ang tiyan ng aswang bago nito inilabas ang laman loob ng uwakor. Saka pasubsob nitong nilantakan ang mga laman loob ng aswang. Ganon din ang ginawa ng mga tauhan ng matanda. Hindi sila makapagsalita sa mga nakita. Kaya naman, hindi na nakayanan ni Lito ang mga nakita. Nagsuka ito sa gilid ng sopa ng matanda na tinawanan lang ni Don Igme. Parang masaya pa ito sa nakikitang reaksyon ng kaibigan niya. Halos makuyom niyang mabuti ang kanyang kamao sa sobrang galit. At kaya wala siyang nararamdamang pag-iinit ng mutya sa tuwing makakaharap niya ang mga ito ay dahil sa mga suot din itong kwintas na pangontra sa kanyang mutya. Isa pala kayong uwakor. Nakita mo naman, hindi ba? Mamamatay na muna kayo bago nyo makuha ang kalayaan. Ginagamit nyo lang kami para makahanap kayo ng pagkain. Iyan truck na sinasabi nyong ang laman ay karne ng baboy. Karne ba yun ng mga tao? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Kung sa bagay, pwede naman kayong kumalas sa grupo ko kung pagbibigyan mo ko sa mga kondisyon ko. Kondisyong ano, Don Igme? May huli akong ipapatrabaho sa inyo. Pinapasakit nitong pulis na to ang ulo ko. Matagal na ako nagtitimpi sa pulis na to. Idagdag pa ang kanyang alalay na malupit din sa paghawak ng baril. Milyon ang nawawala sa akin sa kargamentong hinaharang nila sa daan mula sa Maynila. Putulin mo ang sungay niya bago pa lumala. At kapag nangyari yon, makakalaya na kayo. Hahayaan ko kayong mabuhay. Alam niyong hindi ako natatakot sa banta niyo. Hindi ko kailangan ng kondisyon niyo para lang sa kalayaang sinasabi niyo. Ako ang magpapasya kung kailan at sino ang susundin ko. Pero pagkatapos ng mga natuklasan namin, isasama na kita sa listahan ng papatayin ko. Ayoko ng gulori ko. Pera lang ang katapat ng lahat. At hindi ako manghihinayang sa ibabayad ko para sa buhay nyo. Gusto mo pa bang idaan ko sa dahas bago ka sumunod sa ipinag-uutos ko? Tumingin si Don Igme sa nakatayong si Felix. Sumenyas ito habang nakatingin sa nakatayong si Lito. Hinawakan ng mga tauhan ng matanda ang kaibigan niya, si Tigkabila ang braso, bago inilapag ang kanyang kamay sa lamesa.
Saka kumuha ng itak ang isa sa mga tauhan ni Felix at ibinigay yon sa matanda. Lumapit si Don Igme sa tabi ni Lito. Anong gagawin niyo sa kanya? Bitiwan niyo ang mga braso ko! Ano ba? Anong gagawin niyo sa akin? Siguro naman, alam mo na kung anong ibig sabihin nito, Rico. Ganito ang ginagawa ko sa mga taong tumatanggi sa alok ko. Huwag niyong sasaktan ng kaibigan ko! Maiksi lang ang pasensya ko at ayokong namimilit ng tao. Kung tutusin, marami akong makukuhang kapalit nyo na gagawa sa ipinapatrabaho ko. Kaya lang, ikaw lang, Rico, ang pwede kong ipantapat sa husay ng pulis na yon. May nakababa ng warrant of arrest sa akin dahil sa kapalpakan ng mga tauhan ko. At damay ka rin dito, Rico. Pigilan mo sila. Patayin mo mga pulis na pupunta sa baryong ito para hulihin ako. Kung ganon, naharang ng mga pulis ang truck. Pagkatapos ako ang gagamitin nyo para pagtakpan ng mga gawain nyo. Dapat lang na pagtakpan mo kami. Sabit ka dito, Rico. Sa'yo maibibintang ang sisi dahil ikaw ang manunugis. Felix, kunin mo ang kulay puting envelope. Ipakita mo kay Rico ang larawan ng 2 pulis na aaresto sa akin. Rico, sabihin mo sa kanila, pakawalan na nila ako. Pakawalan nyo ang kaibigan ko at gagawin ko ang mga sinasabi nyo. Mabilis na sumunod sa utos ng matanda si Felix. Kinuha nito ang envelope at inabot sa kanya. Binuksan niya yon saka dinukot ang larawan na sinasabi ng matanda na papatayin niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa katawan nang makita kung sino ang nasa larawan. Ang ninong ng kapatid niya at si Jose ang nandoon. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya nagpahalatang kilala niya ang mga nasa litrato. Matatandaan na hindi kilala ni Don Igme ang kanyang kapatid dahil bihira lang itong umuwi sa kanilang baryo. Para siyang mababaliw sa kanyang nalaman. Mabuti na lamang at napilit siya ng matanda na gawin ang inuutos nito. Kahit papano ay makakaisip siya ng paraan kung paanong maililigtas si Jose. Sandali lang. Bakit parang namumutla ka yata? Bigla ka natigilan. Kilala mo ba sila? Hindi. Hindi ko sila kilala. Bukas ang dating ng mga hayop na yan. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila sa mga tauhan ko upang ibunyag ang lihim ng organisasyon ko. Sa mga oras na ito, alam na rin nila ang tungkol sa mga tauhan ko. Kaya tama lang na tulungan niyo akong patahimikin ng mga pulis na yan. Makahulugang napatingin si Rico sa kanyang kaibigang si Lito. Pagkatapos itong pakawalan ng mga tauhan ni Felix, bago niya hinarap si Don Igme. Gagawin ko ang pinag-uutos nyo. Basta ako lang ang papatay sa kanila at hindi kayo mag-uutos sa iba. Kapag natapos na kami sa huling trabaho namin, wala na rin tayong kasunduan. Pagkaalis ni Rico sa harap ng matanda, ay halos takbuhin niya ang daan pauwi sa kanilang bahay. Parang tinatambol ang kanyang dibdib dahil sa pag-aalala para sa kapatid. Kailangan maunahan niya si Jose. Pupuntahan niya ito sa Maynila para mabigyan ito ng babala sa mga mangyayari. Si Lito naman ay napasunod sa kanya, habang hindi makapaniwalang pumayag si Rico sa gusto ni Don Igme. Ano ba nangyayari sa'yo, Rico? Bakit bigla kang pumayag sa halimaw na yun? Nakita ko ang kapatid ko sa larawan, Lito. Nasa panganib si Jose. Ano? Paano nangyari yun? Hepe ng pulis ang ninong niya na matagal nang kumakalaban sa mga masasamang ginagawa ni Don Igme, at nagkataon rin na mahusay gumamit ng baril si Jose. Ang kapatid ko ang nakuhuli sa mga tauhan ni Don Igme, kaya nasisigurado kong si Jose rin ang dahilan kung bakit umamin ng mga tauhan ng matanda.
Halos kapusin ng hininga si Rico nang makarating sila ni Lito sa tapat ng bahay nila. Pagpasok pa lang niya sa pintuan ay sumalubong na sa kanyang muka ang malakas na kamao ng kapatid. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang makita si Jose na may dalang mga papel. Galit na galit nitong ibinato sa kanya ang mga papel. Saka pinaulanan siya ng suntok sa muka at katawan. Pati si Lito na umaawat lang sa kanila ay nadamay rin sa galit ni Jose. Hinayaan ni Rico na bugbugin siya ng kanyang kapatid. Nilapitan siya nito at kinuwelyuhan. Pilit siya nitong itinayo. "Lumaban ka, kuya! Lumaban ka!" "Hindi ako lalaban, Jose. Kapatid kita." "Hayop ka! Isa ka mamamatay tao!" Isang suntok ulit sa muka ang nakapagpabagsak kay Rico. Halos maiyak si Jose sa mga natuklasan nito. Nilapitan ulit ito ni Lito para pigilan. "Tama na yan, Jose! Tama na! Huwag mo saktan ang kuya mo! Isa ka pang hayop ka! Magkasabwat kayo sa pagpatay sa mga tao! Hayop ka, kuya! Kung alam ko lang na sa masama nang gagaling ang perang ipinagpapaaral mo sa akin, hindi ko na sana yung tinanggap. Pinabayaan mo na lang sana ako." Kitang-kita ni Rico ang matinding galit sa muka ng kanyang kapatid. Pinunasan niya muna ang tumutulo niyang dugo mula sa pumutok niyang labi bago siya dahan-dahan na bumangon sa pagkakahiga sa lupa. Wala siyang magawa para ipagtanggol ang kanyang sarili dahil tama ang kapatid niya. Mas lalo pa siyang nagulat nang isaboy sa kanya ni Jose ang mga bala ng kanyang baril na nakatabi sa luma niyang aparador. "Nakuha ko mga balang yan sa kwarto mo. Kaya nalaman kong ikaw rin ang pumatay sa ama ng nobya ko." Jose, aswang ang pinapatay namin. Aswang si Tasyo. "Tumigil ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko. At itong mga papel, pagmasdan mo, kuya. Kasama ka sa mga tauhan ni Don Igme. Hindi mo ba alam na ang karning dinadala sa kanila ay mga karne ng tao mula sa mga kabataang dinudukot sa Maynila? Nakakadiri ka, kuya!" Halos hindi makapaniwala si Rico sa mga natuklasan. Buhay ng mga kabataan ang kapalit ng kanyang sakripisyo para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Tama siya, karne nga ng tao ang laman ng truck. Tila nanigas ang kanyang panga, ni walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalo na nang kunin ni Jose ang envelope na nahulog sa lupa. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng kanyang kapatid nang makita nito ang sariling muka sa larawan, dahilan para muli siya nitong suntukin sa muka. "Napakasama mo talaga, kuya! Magkano ang halaga ng buhay namin ni Ninong, ha? Wala ka bang sasabihin, ha?" Tumigil ka na, Jose! Wala kaming balak na patayin kayo! Itinulak ni Lito si Jose papalayo kay Rico. Bumangon si Rico sa lupa at muling pinunasan ang mga dugong umaagos mula sa pumutok niyang kilay at bibig. Si Lito lang ang galit na nagsasalita habang nakatingin sa kanya. Rico, par! Pababayaan mo na lang ba to, ha? Hindi ka man lang ba magsasalita para ipagtanggol ang sarili mo sa kapatid mo? Bakit naduduwag ka sa kanya? Huwag kang makialam dito, Lito. Bakit hindi ako makikialam, ha, Jose? Ako ang masigit na nakakaalam sa sakripisyo ng kuya mo para sa'yo. Pagkatapos, bigla ka na lamang mambubugbog at sasaktan mo kuya mo na hindi mo man lang inalam muna kung ano ang panig niya at kung ano ang sasabihin niya. Hinusgahan mo agad siya. Hindi ganyan ang isang pulis. Wala akong pakialam kung siya nagpaaral sa akin o kung ano naging sakripisyo niya sa akin. Kung magkakaroon man ako ng karangalan at sisirain din naman niya, sana hindi na lang ako nag-aral. Jose, patawarin mo ako kung nasira ako ang buhay mo. Pero wala akong balak na sundin ang utos si Don Igme na patayin kayo. Tinanggap ko yan para iligtas ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mamamatay tao ka. Aswang lang ang pinapatay namin.
at hindi ko alam tungkol sa laman ng truck. Imbis na pakinggan siya, ay tumalikod si Jose sa kanya at dumukot ito ng baril, sabay tutok sa kanyang muka. Maluwa-luwa nitong ikinasa ang baril sa harapan niya. Jose, anong ginagawa mo? Pabayaan mo siya, Lito. Pabayaan mo siya. Hinuhuli kita, kuya, sa salang pagpatay sa mga tao. Kahit na kailan, hindi sumagi sa isip ko na ikaw pala ang unang taong paggagamitan ko nito. Ang unang taong huhulihin ko para tuparin ang sinumpaan kong tungkulin. At kapag nanlaban ka, hindi ako magdadalawang isip na iputok sa iyo ang hawak kong baril. Habang nakatutok sa mukha ni Rico ang baril, ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mutya. Nakarinig din siya ng mga kaluskos sa palibot ng kanilang bahay, lalo na sa mga pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Napatingala silang tatlo sa langit at sa bilis ng kamay ni Rico, nabunot niya kagad ang armas sa kanyang bewang at pinaputukan ng baril ang asong gubat na nakita niyang papasugod sa kanila. Hindi agad nakapagsalita si Jose, lalo na nang makita nito ang pagpapalit ng anyo ng asong gubat. Nagpalinga-linga sa paligid si Rico na parang may hinahanap. Ganon din si Lito na may hawak din na baril. Si Jose naman, bagamat nagulat sa mga nakita, ay itinutok din ang baril sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Lumabas ang nakangising si Felix sa anyo nitong isang halimaw. Ganon din si Don Igme, ang anyo nitong parang naaagnas na katawan ng isang patay. Sa likod ng matanda ay ang nakakatakot na itsura ng mga alagad nitong aswang. Ano to? Ano ang mga nilalang na yan, kuya? Jose, mga aswang sila. Mga aswang na uwakor. Totoong sinasabi ko sa'yo, may aswang sa baryo natin. At kanina ko lang din nalaman na mga aswang pala sila Don Igme at Felix. Ano, kuya? Anong uwakor? Sila mga aswang na pumapatay sa mga kababaryo natin. Maniwala ka, wala akong alam na mga uwakor sila. Ngayon ko lang nalaman. Akma na sanang susugod ang isang tauhan ni Felix para umatake kay Rico, pero naunahan na kagad ito ni Jose. Bumagsak sa lupa ang dugoong katawan ng aswang. May tama ito ng bala sa noo. Si Lito naman, na panay ang tingin sa hawak nitong baril, ay hindi rin makapaniwala sa husay ni Jose. Kasunod ang isa pang uwakor na lumilipad sa himpapawid ay pabulusok na umatake kay Rico. Naging maagap ang ginawang pagpapaputok ng baril ng binata. Tinamaan ang aswang sa leeg nito at bumagsak yun sa nakatayong si Lito. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng hinala sa ikinikilos mo kanina. Kapatid mo pala ang uhugi na yan na nagpapalapad ng papel. Biruin mo, napaamin niya ang mga tauhan kong matitinik pagdating sa pagtatago ng lihim. Ang mga walang hiya, nag-alaga ako ng aso na pagkatapos kong pakainin sa palad ko, sasakmalit pala ang kamay ko. Malapit ka na makulong, Don Igme. Marami ka na napapatay. Kaya kailangan mo pagbayaran ang lahat ng mga nagawa mo. Alam ko nang malapit na akong makulong. Pero sisiguraduhin ko na mapapatay muna nila ako bago ko makuha. Kasama kayong tatlo. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo sila at huwag na huwag kayo magtitira na kahit na konting bakas na kanilang mga laman. Parang mga uwak na lumipad ang mga ito sa himpapawid. Dumilim ang paligid, lalo na ang langit, at sabay-sabay na umatake sa kanilang tatlo. Pero dahil sa mutya ni Rico, napapaso ang mga ito sa liwanag ng kanyang kwintas. Mabilis din ang ginawa niyang pag-asintas sa mga kalaban, pati na sa mga tauhan ni Felix. Si Jose naman ay nakipaglaban na sa mga asong gubat na nagtatangkang lumapit sa kanila. Maririnig ang kumusyon sa paligid ng bahay ni Rico, pati na ang ingay ng putok ng baril ni Rico. Jose at Lito ay sapat na
para makakuha yun ng atensyon sa mga taong natutulog. Magbabayad kayo sa pagpatay nyo sa mga tauhan ko! Saktong naubusan ng bala si Rico, ganun din si Jose, kaya't hinintay nilang makalapit si Don Igme at Felix sa kanilang kinatatayuan. Habang si Lito naman ay pagulong-gulong sa lupa dahil sa pakikipagpamburo nito sa isang asong gubat. Nagulat si Rico sa malakas na kalmot ng aswang na tumama sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa, pero agad din siyang bumangon at gumanti ng suntok sa aswang na si Don Igme. Mas lalong nagalit ito nang tumama ang kanyang malakas na kamao sa mukha nito. Si Jose naman na nakikipagpambuno kay Felix ay abala rin na ilagan ang bawat kalmot ng halimaw. Naramdaman ni Rico ang pagbaon ng pangil ni Don Igme sa kanyang balikat. Walang kasing sakit na parang unti-unting pinupunit ang kanyang kalamnan. Nakita naman yun ni Jose at ito mismo ang sumuntok sa muka ng pinuno ng mga uwakor. Bumagsak ito sa lupa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jose na lumapit sa kanya. Kuya, ayos ka lang ba? Aalalayan kitang tumayo. Paghawak ni Rico sa kamay ng kanyang kuya, ay napansin niyang nakabangon na si Felix para atakin si Jose. Dala ng matinding pag-aalala, iniharang niya ang kanyang katawan sa kalmot ni Felix. Ramdam na ramdam niya ang pagguhit ng kuko nito sa sugat niya sa likod. Bumagsak siya sa lupa, kaya't napasigaw si Jose. Kuya! Takot na takot ito nang makita ang dugong umaagos sa katawan ni Rico. Sa sobrang galit ay dinampot ni Jose ang baril ni Rico at pinulot ang nagkalat na bala sa lupa. Paglagay nito ng bala sa baril ay sabay rin ang pagpapaputok nito. Tumama ang bala sa pagitan ng noo ni Felix. Bumagsak ito sa lupa habang dilat ang mga mata. Inilapag ni Jose ang baril sa katabi ni Rico. At dahil nakatalikod ito kay Don Igme, kitang-kita niyang dahan-dahan din itong lumalapit sa kanyang kapatid. Hinarangan ito ni Lito, pero nasuntok nito ang katawan ng kanyang kaibigan. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Diretso ang aswang na uwakor papalapit sa kinatatayuan ni Jose. Itinulak ni Rico ang kapatid at hinarap niya si Don Igme. Hindi niya na kailangan itago pa ang lihim ng kanyang pagkatao para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Pinunit ni Rico ang kanyang damit. Saktong natumba si Jose sa lupa at ang pagbabago naman ng anyo ni Rico. Isang kakaibang nilalang na ngayon lang din nakita ni Nalito at Jose. Lumiwanag ang mutya ng apoy sa dibdib ni Rico at para siyang binigyan ng malakas na enerhiyang harapin ang pinuno ng mga aswang na uwakor. Sinalubong niya ng kagat sa leeg si Don Igme. Pinagluray-luray niya ang katawan nito na parang nagpupunit lang siya ng papel. Dahil sa malakas niyang mga kamay at matutulis niyang mga kuko, kitang-kita niya rin ang mabalahibo niyang katawan. Alam niyang tuluyan na ngang nagbago ang kanyang anyo. Isa siyang aswang duyog na kumakalaban sa aswang na uwakor. Matagal niyang inilihim ang kanyang pagkatao sa kaibigan at sa kapatid. Yun rin ang katotohanan kung bakit malakas ang pagsuntok ni Rico. Dahil isa siyang aswang duyog, kalahi ng kanyang mga magulang, at pagsapit din ni Jose sa tamang edad nito, ay unti-unti na rin itong magiging aswang. Kuya, ano nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ni Jose. Sa halip, ipinagpatuloy niya lang ang pagpatay kay Don Igme. Kahit nakahandusay na ito sa lupa, nagkikikisay ang katawan at sumusuka ng dugo, ay hindi ito tinitigilan ni Rico. Si Lito, na natakot din sa itsura ni Rico, ay hindi na rin makapagsalita. Nakaawang ang bibig nitong nakatingin sa ginagawa ni Rico. Si Jose, na nakabawi na sa pagkakabigla, ay dinampot ang nahulog na baril at muling pinaputukan ang mga aswang na uwakor. Hindi maawat si Rico dahil sa hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagpatay niya sa matanda. Lalo pa
at naiisip niyang maraming buhay na ang nawala nang dahil sa pinuno ng mga aswang na uwakor. Naramdaman ni Rico ang pagbuhos ng mga dinikdik na dahon ng kawayan sa kanyang katawan. Kasunod ang biglang pagsasalita ni Lola Marga. Butil-butil ang pawis nito na halatang nanggaling sa malayong pagtakbo. Tumigil ka na! Papunta na mga tao rito! Maaabutan ka nila sa ganyang itsura mo! Lola, ano ginagawa niyo rito? Paano kayo nakarating dito? Sino siya, kuya? Bakit alam niyang aswang ka? Saka ko na lamang ipapaliwanag sa inyo. Ang mahalaga ay sumama muna kayo sa bahay ko. Gagamutin ko mga sugat ni Rico. Biglang bumalik sa dating anyo si Rico nang maramdaman niya ang dinikdik na dahon sa kanyang katawan. Hinawakan siya ng kanyang kapatid at kaibigan sa tigkabila ang braso. Tinahak nila ang daan sa likod ng bahay ni Rico para umalis na sa lugar na yon. Kitang-kita niya ang nagkalat na mga ibon at aso sa lupa kasama ang katawan ni na Felix at Don Igme. Natitiyak nilang makikita ng mga tao ang mga aswang na uwakor na nagkalat sa lugar na yon. Hindi pa man sila tuluyang nakakalayo ay dumating na ang mga tao kasama ang mga pulis, kasama ang ninong ni Jose. Mas lalo nilang nilakihan ang hakbang ng kanilang mga paa para lumayo sa lugar na yon. Sa bahay ng matanda sila pumunta. Mabilis na kumilos ang matandang babae para gamutin siya. Pagkaraan ng ilang minuto ay natapos rin ng matandang albularyo ang panggagamot sa kanila. Ligtas ka na, Rico. Lola Marga, paano niyo po nalaman ang tungkol sa pagiging aswang ko? Sino ba talaga kayo? Oo nga naman, Lola. Nagulat po talaga kami sa pagdating nyo at sa pagbabagong anyo ni Rico. Nang makita ko umutya ng apoy na suot ni Rico, nalaman ko na siya ang anak ng kaisa-isa kong anak na si Dera. Kung ganun, apo niyo po kami ni Jose? Tama ka, Rico. Kayo ang natitirang lahi ng mga aswang na duyog. Ano? May lahi kaming aswang? Oo, Jose. Gano'n na nga. Pero kaya naman ninyong kontrolin ang pagiging aswang nyo. Hindi rin kayo kumakain ng karne ng tao. Ang kinakain nyo lang ay ang mga aswang na uwakor. Kaya ba alam niyo rin ang tungkol sa mga magulang namin? Oo. At alam kong wala kang kasalanan sa mga nangyari. Aksidente ang pagkakabaril mo sa mag-asawa dahil hindi mo naman alam na sila yung mga aswang na napatay mo. Kaya ka pumasok sa organisasyon ni Don Igme, tama ba? Para malaman mo kung bakit ipinapapatay ni Don Igme ang mga aswang. Kung ganun, ay ikaw kuya ang pumatay sa mga magulang natin. Walang hiya ka talaga at sama mo! Katulad ng sinabi ko, walang kasalanan si Rico. Kaya bitiwan mo na ang leeg ng kapatid mo. Paanong walang kasalanan ang kumag na to? Binaril niya mga magulang namin, kaya lumaki ako walang mga magulang. At inilihim niya sa akin ang bagay na yun. Dahil sinolo niya ang sakit. Anak ko ang pinatay niya. Pero ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na sisihin si Rico. Dahil hindi niya yun kagustuhan. Nasaan yung aswang ang mga magulang nyo at nalaman niya lang na napatay niya ang nanay at tatay nyo nang sumapit ang umaga. Dahil bumalik ang mga ito sa anyo ng pagiging tao. Sa tingin mo, Jose, sino ang masigit na nasaktan sa pagkawala nila? Binitiwan ni Jose si Rico at napayuko sa mga narinig. Alam nitong si Rico ang totoong nagdusa sa mga nangyari. Matagal niyang kinimkim ang sama ng loob sa nagawa niya sa kanyang mga magulang. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko tungkol sa'yo, par. Akala ko, kilala na kita. Ako pa rin to, Tolits. Walang nagbago sa akin. Maliban na lang sa pagharap ko sa mga pulis at isuko ang sarili ko sa kapatid ko. Handa na akong harapin ang mga naging kasalanan ko.
Napapaluwang napaupo si Jose sa katre, katabi ni Rico. Ito na ang tamang oras para harapin ang galit ng kanyang kapatid. Ang papanagutin sa batas. Kinabukasan ay umalis ng magkasama si Rico at Lito para isuko ang mga baril sa ninong ni Jose. Dinala sila sa Maynila para sa ilang mga katanungan. Saka sila dinala sa kulungan matapos na mapatunayang nagkasala silang dalawa sa batas. 3 taon ang mabilis na lumipas bago nakalaya ang magkaibigan. Nabigyan sila ng parol dahil sa magandang record na ipinakita nila sa loob. Inilihim nila sa lahat ang tungkol sa pagiging aswang ni Rico. Kaya nang makalaya siya, ay hindi siya makapaniwalang makakasama na niya ulit ang kanyang kapatid. Kuya, sakay na! Gusto mo pa yatang bumalik sa loob eh. Napangiting sumakay si Rico sa owner ng kapatid na nabili nito mula sa kinikita nito bilang isang pulis. Sa ngayon ay isa na itong hepe ng Sandimesa. Magmula ng pamunuan ng kapatid ang tungkulin ay bumalik na ang katahimikan sa baryo. Magkasama silang namuhay na magkapatid. Kapiling si Lola Marga na isang mahusay na albularya. Si Lito naman ay bumalik sa pamilya nito at namuhay ng masaya sa piling ng asawa nito at mga anak. Hindi na nakapag-asawa si Rico. Si Jose naman ay nakatuluyan din ang anak ni Mang Tasyo dahil nalaman nilang mabuting aswang ang lahi ni Sara. Patawarin niyo po ako, Nay, Tay, sa mga nagawa kong kasalanan. Alam kong tahimik na kayo kung saan man kayo naroroon ngayon. Kuya, napagbayaran mo na ang mga kasalanan mo at alam kong napatawad ka na rin nila. Kaya patawarin mo na ang sarili mo, kuya. Kinuha ni Rico ang pistol delero sa kanyang bewang at ipinatong niya ang baril sa puntod ng kanilang mga magulang. Inakbayan siya ni Jose. Sa isip niya ay habang buhay niyang aalalahanin ang nagawang kabutihan ng kanyang mga magulang para sa kanilang magkapatid, na kung hindi dahil sa mutya ng apoy ay matagal na rin siyang namatay dahil sa mga aswang na uwakor. Kaya ang pangalawa niyang buhay ay iaalay niya sa paggawa ng kabutihan.